Hi guys, good morning. At ngayon nga po ay nandito ako sa aking garden para ipakita yung update kung ano na bang nangyari sa kanila. Charan! Ang dating punong-puno ng buhay, punong-puno ng gulay at puro berde ngayon ay natabunan na sila ng snow. Autumn pala ngayon dito sa amin at nandito po ako sa probinsya ng Quebec at yes, ganito po ang autumn. Kung makikita nyo naman, ayan, yung mga raised bed ko dyan, may mga pechay pa yan. Natabunan na siya. At yung ating mga gulay, of course, namatay na. At meron din palang naiwan. Yan, yung ating mga, andito pala yung mga tinanim ko na mga garlic. So, nagtanim ako dyan ng garlic sa paso at dito na raised bed ay mustasa yan dito, tapos pechay. Ngayon ay wala na sila, natabunan na. Namatay na. At may mga tira pa ding mga gulay. At ang mga nagso-survive pa lang dito, kung makikita ninyo, meron din pala ditong mga gulay na nag-survive. Hali Marty! Meron po tayong mga, yung ating kale. Andun yung kale natin. Tapos yung ibang mga radish dito, hindi na sila lumaki Kasi yung radish ay, ayan, meron akong radish dito. Hindi na lumaki yung radish. Tingnan ninyo. Ayan. O, diba? Ay, maganda itong ano na to. Magiging ano ito. Snowman. Ayan. Meron akong radish dito. Hindi na sila lumaki. Hindi na nagkaroon ng, ayan o. Ang lambot na ng mga dahon. So, rumupok na sa sobrang lamig. At, yung radish ay hindi na naglaman dahil nga po, inabot na siya ng lamig. So, September pa lang dito, first week ng September, yung first frost namin. 'Di ba? Tapos may mga kale, ayan, may mga kale dito. May mga kale. Tingnan niyo tong kale na to. Ayan, kasi ano ito mga wintering plant. Yan. Tapos yung mga bok choy ko dito, oy. Ano to? Lettuce. Lettuce naman to. Ayan, may lettuce pa tayo dito. Ayan, nabaon yung lettuce. Tapos dito yung mga bok choy, tsaka pechay. Wala na. Asan na yung mga pechay? Natabunan na. Ayan. So, hindi na yan sila magsusurvive. Ayan na. Yung iba, ang lamig. So, ayan o. O, diba? O, andito yung ating garden. At, ang lamig na aking kamay. Pasok ko muna sa bulsa. Hindi ko nalinis lahat kasi may ginagawa pa ako. Pero lilinisin ko to. Tatanggalin ko lahat ang mga itong mga, ito malambot na. Madali na siyang tanggalin kasi natanggal na talaga siya. Ayan. Yan. Tatanggalin ko lahat. Tapos kinukuha ko din yung poste, tinatabi ko. Andun yung tinatabi ko doon. Yung greenhouse ko dito wala pa siyang takip. Kasi this year hindi ako naglagay ng plastic. Pero gusto ko siyang lagyan para at least mataniman natin siya at magamit natin para hindi mabilisang mag-frost yung ating mga itatanim. Yan, yung ating asparagus dyan, natabunan na siya ng snow. Pero babalik pa po yan siya. Babalik yan siya ng around April. So, pero mag-i-sprout yan siya ng mga early June, end of May. So, yan yung timing niya ng pag-harvest. Kasi spring, yan siya spring crops. So, lalabas yun sa kasabay ng mga tulips. At, dito. So, wala na. Naano na sila. Tapos, yung mga bulaklak ko dito, wala na. Namatay na din sila. Yung mga natira, ito may mga natira lang. Ayan, Ang cute lang yan. Yan naman yung perennial na cabbage. Hindi po yan siya, edible po yan siya, pero ang tsaka ng lasa. Yan. Tikman ko nga kung anong lasa nito. So, matikman nga kung anong lasa. So, tikman natin. Masarap naman. Matamis-tamis. May lasa naman siya. Matamis-tamis. Ayan. Hindi ko siya nilulunok kasi bawal ako ng mga
mga raw na mga, ay, oh sige, kain din siya. Oh sige na. Ayan, inggitero. Oh, andyan yung mga pumpkin natin. Yung pumpkin natin nandito. Yan, so ito yung mga iba kong pumpkin. Ayan, galing yan sa garden. At sala, ang cute lang nito. Ayan, inayaan ko lang yan dyan. Actually, hindi naman ako makain talaga ng pumpkin. Kasi nga, parang sa akin, normal lang naman yung mga pumpkin. Mas gusto ko kalabasa. At dito sa aking greenhouse sa loob, may natira pa. Puntahan natin. May natira pa dito. Ay, mga kale. So actually, nilinis ko na dito. Dito nakatanim yung ating mga opoy. Makita niyo yun, oh. Oh, 'di ba? Wala, hindi makakasurvive. At saka dito po, lahat ng mga tropical na mga pananim ay mas maagang namamatay kumpara sa mga mga western plant, yung mga dito talaga ng mga variety ng gulay. Katulad niyan, kale. 'Di ba? Buhay na buhay pa siya. Masarap yung gisa ko, ginigisa ko to eh. Kaya hindi ko siya pinapatay. Ayan, mga kale tayo. Masarap yan panggisa. At dito, yung mga cabbage natin, pinatay na rin natin. Ayan, chinap-chop ko na, nilinis ko na. Taniman ng repolyo. Although may nakikita pa kayong mga green, mga ganyan. Mga ano yan, mga pinagkuhanan ko ng repolyo. So wala na siya. Wala nang bunga. Tinanggal ko na kasi ang bunga niya. Na meron pa ata dito. Ay, wala na din pala to. Wala ng bunga. Yan. Ano to? Uy, meron ako dito. Ano to? Uy, may bunga, oh. Ay, may malaki. May tawag dyan. May Brussels sprout. Ang laki nito, ah. Harbisin natin yan. Oh, so, yun na lang yung mga natira. At, yung greenhouse natin doon na geothermal. So, yun po. Gumamit naman tayo doon ng maraming gulong. So, magastos siya. So, hindi basta-bastang magpapagawa ka dito, tapos gagawin mo siya ng mano-mano. Pwede naman siguro, puro it takes time. So, aabot siguro siya ng ilang taon bago matapos. So, yung pinapagawa namin na greenhouse, ang price ng aking greenhouse ay almost 10,000. Tapos, ang labor plus yung mga materialis na gagamitin ay mas mahal. So, yun. Pero but anyway, ano naman yun? Long-term investment, kaya okay na din, at least 'di ba, may nakikita ako sa mga pinaghihirapan ko. Tsaka malaking pera siya, pero ganun talaga, kailangan na kung mag-innovate sa aking farming dito, sa aking content, kailangan ko din mag-innovate ng mga gamit, kaya susubukin natin siya at ipapakita ko din naman sa inyo ang result. At iwan ko lang next year kung gagawa pa ako ng mga DIY na mga gardening, kasi para ang laki na ng garden ko. So baka enough na yung laki ng garden ko para hindi ko na itanim sa mga paso, sa mga balde. Pero anyway, so yan. So thank you po, no, at yan po yung update sa ating garden. Thank you so much for watching. It's me, Lai. And don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos. Salamat!